Deuteronomio Kapitulo 21. Batas ng hindi kilalang pagpatay. Kung may masumpungang pinatay sa lupain na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos upang ariin, na nabubulagta sa parang, at hindi maalaman kung sinong samugat sa kanya, ay lalabas nga ang iyong mga matanda at ang iyong mga hukom, at kanilang susukitin ang layo ng mga bayang nasa palibot ng pinatay. At mangyayari, na ang mga matanda sa bayang yaon, na bayang malapit sa pinatay, ay kukuha ng isang damalagang baka sa bakahan, na hindi pa nagagamit at hindi pa nakakapagpasan ng pamatok. At ibababa ng mga matanda ang damalagang baka sa isang libis na may agos ng tubig, na di pa nabubukid, ni nahahasikan, at babuliin ang leeg ng damalagang baka doon sa libis. At ang mga saserdote na mga anak ni Levi ay lalapit, sapagkat sila ang pinili ng Panginoon mong Diyos na mga siwa sa Kanya, at bumasbol sa pangalan ng Panginoon, at ayon sa kanilang salita ay pasisiyahan ang bawat pagkakaalit at bawat awayan. At lahat ng mga matanda sa bayang yaon, na malapit sa pinatay, ay maghuhugas ng kanilang kamay sa ibabaw ng damalagang baka na binali ang leeg sa libis. At sila'y sisigot at sasabihin, ang aming kamay ay hindi nagbubo ng dugong ito, ni nakita ng aming mga mata. Patawarin mo, O Panginoon, ang iyong bayang Israel, na iyong tinubos, at huwag mong tik-aiseng matira sa gitna ng iyong bayang Israel, ang dugong walang sala, at ang dugo'y ipatatawad sa kanila. Gayon mo aalisin ang dugong walang sala sa gitna mo, pagka iyong gagawin ang matuwid sa paningin ng Panginoon. Batas ng pag-aasawa. Pagka ikaw ay lalabas upang makipagbakalaban sa iyong mga kaaway, at ibibigay sila ng Panginoon mong Diyos sa iyong mga kamay, at dadalhin mo silang bihag. At makakakita ka sa mga bihag ng isang magandang babae, at magkaroon ka ng nasa sa kanya, at iibigin mo siyang kuning asawa. Ay iyo nga siyang dadalhin sa iyong bahay, at kanyang aaitan ang kanyang ulo, at gugupitin ang kanyang mga kuko. At kanyang huhuberin ang suot na pagkabihag sa kanya, at matitira sa iyong bahay, at iiyakan ang kanyang ama at ang kanyang ina na isang buong buwan, at pagkatapos nooy sisiping ka sa kanya, at ikaw ay magiging asawa niya, at siya'y magiging iyong asawa. At mangyayari, na kung di mo kalugdan siya, ay iyong ang pababayaan siyang yumaon kung saan niya ibig, ngunit huwag mo siyang ipagbibili ng salapi, huwag mo siyang aalipinin, sapagkat iyong pinangayupa pa siya. Kung ang isang lalaki ay may dalawang asawa, na ang isa'y sinisinta, at ang isa'y kinapopootan, at kapwa magkaanak sa kanya, ang sinisinta at ang kinapopootan, at kung ang maging panganay ay sa kinapopootan, ay mangyayari nga sa araw na kanyang pagmanahin ang kanyang mga anak ng kanyang tinatangkilik, ay hindi niya magagawang panganay ang anak ng sinisinta na higit kaysa anak ng kinapopootan, na siyang panganay. Kundi kanyang kikilalaning panganay, ang anak ng kinapopootan sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng dalawang bahagi sa buong kanyang tinatangkilik, sapagkat siya ang pasimula ng kanyang lakas, ang karapatan nga ng pagkapanganay ay kanya. Batas ng anak na mapanghimagsik. Kung ang isang lalaki ay may matigas na loob at mapanghimagsik na anak, na ayaw makinig ng tinig ng kanyang ama, o ng tinig ng kanyang ina, at bagaman kanilang parusahan siya ay ayaw makinig sa kanila, ay hahawakan nga ng kanyang ama at ng kanyang ina at dadalhin sa mga matanda sa kanyang bayan, at sa pintuang bayan ng kanyang puok. At kanilang sasabihin sa mga matanda sa kanyang bayan, itong aming anak ay matigas na loob at mapanghimagsik, na ayaw niyang dinggin ang aming tinig, siya'y may masamang pamumuhay, at manggalasing. At babatuhin siya ng mga bato, ng lahat ng mga lalaki sa kanyang bayan upang siya'y mamatay, gayon mo aalisin ang kasamaan sa gitna mo, at maririnig ng buong Israel, at matatakot. Kung ang isang lalaki ay magkasala ng kasalanang marapat sa kamatayan, at siya'y patayin, at iyong ibitin siya sa isang punong kahoy, ay huwag maiiwan buong gabi ang kanyang bangkay sa punong kahoy, kundi walang pagsalang siya iyong ililibing sa araw ding yaon, sapagkat ang bitin ay sinumpa ng Diyos, upang huwag mong ihawa ang iyong lupa na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos, na ipinamana.